Pagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa ating Diyos na buhay. Samahan niyo po muli ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version na nakikita po sa John chapter 3 verse 1 hanggang verse 36. At sinasabi po dito sa verse 1, may isang lalaki nga sa mga Pariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Verse 2, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Verse 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Verse 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipinanganak na muli. Verse 8, humihip ang hangin kung saan siya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Verse 9, sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari sa mga bagay na ito? Verse 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo na nauunawa ang mga bagay na ito? Verse 11, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Verse 12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa, at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Verse 13, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Verse 14, Verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Verse 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Verse 19,
Ito ang kinakahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ang mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Verse 22, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumira sa nakasama nila at bumabautismo. Verse 23, at bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismohan. Verse 24, sapagkat hindi ipinapasok sa bilangguan si Juan. Verse 25, nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. Verse 26, at sila'y nagparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Verse 27, sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Verse 28, kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Verse 29, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak ng lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Verse 30, siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Verse 31, ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw sa lahat. Verse 32, at kanyang nakita at narinig ay siyang pinatotohanan niya at walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo. Verse 33, ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Verse 35, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. And last verse po, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos na sumasa kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Purihin ng Diyos and God bless everyone.